Okay. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Indeed, all praise and thanks belong to Allah, and as such we praise Him, we praise Him, we thank Him, we seek His help, and we seek His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evil that is within ourselves and from the evil consequences of our deeds. Whoever Allah guides, there is none that can lead him astray, and whoever Allah leads astray, there is none that can guide him. And I bear witness that there is nothing worthy of worship except Allah, alone without any partners. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His favorite messenger. Thank you for coming to this gathering. This is a gathering because we have some concerns from Brother Glenn, who he proposed to us, New Muslim here, to listen to his concerns. So we're here to defend the concerns that he wants to throw. So to begin, we want to invite Ustad Rashid Indasan to give a short introduction about himself. Please. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, may I greet you. The greetings of all the prophets of God, the greetings of Prophet Abraham, Noah, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad. Assalamu alaikum, peace be with you. Nandito po ako as Muslim preacher. At gusto ko lang pong iparating sa inyo, those people who call themselves Christians, or those who claim themselves who follow Prophet Jesus, which is also our prophet. Sabi sa Quran, they are the nearest in love with you. The Christians are nearest in love with us, according to the Quran, Surah Al-Ma'idah, chapter 9. So, pag iba sa inyo gusto mong tanong kung saan, I can read you, quote you, verse from the Quran. Well, nandito ako kasi una, I thank brother for giving me an opportunity, because as a preacher, ako po full-time sa preaching, full-time sa propagation. Wala na akong iniintindi, kundi ang preaching process na. In fact, mas inuna ko itong intindihin kaysa sa asawa ko. Hindi ko alam kung kumain na siya. Ito inuuna ko. Nagpapasalamat ako kay brother sa pagkatingin ako pinapera. Because our duty is only to convey the message. And by conveying the message, inshallah, by the will of Allah, we are already rewarded by God. Kasi, yun ang duty namin. Either, whether na he will embrace Islam or not, just like me, it's up to Allah. Siya po nakakala. Kasi ang duty namin to convey the message. Regarding sa gagawin namin, basta before supposed to be parang debate, pero ngayon is parang discussion na lang, clarification. Ito yung bahagi ko lang sinasabi sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Invite all. Invite mankind. Anyayahan ninyo ang tao sa daan ng iyong Panginoon with wisdom. Wal-mawdati hasana, beautiful preaching, wajadilhum billati hiya ahsan, and argue with them in the way that is best. May pagkakataon kailangan ng makapag-argue tayo, kailangan ng arguments, no? In the way that is best. Hindi para mag-away ng personal. Ito pa intellectual argument, intellectual discussion. So, welcome po muli. But, please, lalo na sa mga kapatid nating Muslim at ngayon din sa mga Christian brothers natin, huwag tayo maging emotional. Ano po, kung meron tayong, we are not here actually to please you. We are not here, hindi kami nandito para sabihin ang lahat ng gusto nyo marinig. Meron kami sasabihin dito, possible, ayaw nyong marinig. Pero huwag po kayong maging emotional, gusto po namin maging, ito pong gamitin natin na fulaniya, then, mag-decide na lang kung tayo na by the will of God, be it in love, kung ano po sa tingin nyo ang tama.
mas matimbang po sa akin. So, ang ganda, ako nga pala si Brother Rashid Indasan. Ano po, isa pong ang president po ng Masjid Al-Burhan. Meron po tayong mosque, Masjid Islamic Center, Asirat Al-Mustaqim sa Project 7. Nakapokus po yan sa Dawah Propagation for Non-Muslim. Apologetics po ang dating. So, welcome po dyan ang non-Muslim para mag-aral, magtanong, at magkaroon ng babasahin. Welcome po dyan. Talagang at home po kayo dyan. No? Any discussion, magtanong, tumanong, pwede po kayo. Dyan lang po yun sa Project 7. Malapit po lang po sa Walter Martins. So maraming salamat po sa inyo. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganda nga po sa inyong lahat. Ako si Glenn Gades. Dito po tayo ngayon. Magkakaroon po kami ng discussion. Ako po muna nagpapasalamat kay Sir Rashid. Maraming salamat po. Napanood ko po yung video niya sa YouTube. And talagang saludo po ako. Talagang hindi po siya yung tao na talagang ang challenge sa kanya. Challenge po, parang sinasabi challenge. Ano yun po? Tingin po Sir Rashid siya pagpunta ko. Papunta po eh. Maraming salamat din po sa lahat ng pumunta. Dito po tayo ngayon. Nung una ko pong pinag-aralan yung Islam, ang sabi ko sa sarili ko, kung ang Islam ay galing sa Diyos, if Islam is the true religion from God, the same God of Moses, the same God of Abraham, the God of all the prophets that were sent for us, and if Muhammad is truly his messenger, then I am wrong for not embracing Islam. Then sa aking pong pag-aaral, maikli lang po ito, 4 months, marami po akong natuklasan sa Islam. At nandito po tayo ngayon para i-clarify po yung mga bagay-bagay na sana makatulong din sa akin at makatulong din po sa lahat na lalong maintindihan po. Ngayon po, ako na po yung mag-isimula. Ngayon po, ang gagamitin ko pong sources, sabihin ko na po sa inyo, bali po, ang translation po na ginamit ko sa Hilalikan. And gumamit din po ako sa 6 Sita. Ito po yung 6 books containing the Hadith, considered as Sahih, no error from narration. Gumamit din po ako ng Sirat literature. Sa pananaw ko po, yung Sirat literature, ang ginamit ko is historical perspective. Ang paniniwala ko kasi, the earlier the sources are, the more reliable it is. The less translation means the less chance of mistranslation. The less people that handed down the document means the less chance of manipulation and the less chance of error. So yun po yung ginamit ko. So 6 books containing the Sahih, considered Sahih, then the Quran verse, the Quran, and Sirat literature. Magsisimula na po ako. Ngayon po, okay, wala na po ako. Ngayon po, sa pag-aaral ko ng Islam, to accept the Islamic theology, napansin ko na kailangan kong mag-set aside ng mga historical evidences. Okay, so let me start with all that kaparehas, yung parehas ng Christianity. Number 1, naniniwala tayo parehas na Jesus was born of a virgin. Naniniwala din tayo parehas na Jesus lived the most miraculous life in the history of the world. At naniniwala din tayo na Jesus is the Messiah. Ngayon, there are certain things po tayo na hindi nagkakaparehas ng paniniwala. Number 1, Jesus did not claim to be divine and is not divine. Number 2, Jesus was not crucified on the cross for our sins. And number 3,
Jesus did not resurrect from the dead. Okay. Ngayon po, sa pag-aaral ko, sa mga ebidensya po na nakita ko, sabi ko, para sa Islamic theology, meron akong i-set aside, may kailangan akong i-set aside na historical evidences. So let me start with number 1 is the execution. The execution. Sa paniniwala po ng Christian, Jesus was crucified. Maliwanag po sa Christian yun. Ngayon, sa paniniwala naman po ng Muslim, Jesus was not crucified. Someone appeared like Jesus. Ginawa niya lang na pinagmukha niya Jesus, and then yun yung nilagay niya sa krus. Okay. Ngayon, naging tanong sa isip ko, if Jesus was not crucified, and itong being na to ang nilagay sa krus, na para magmukhang Jesus, para maniwala ang Kristiyano na si Jesus ang not crucified, then my question is why Jesus or someone who looked like Jesus was crucified? Yun yung unang tanong ko. Sabi ko, ang paniniwala ng Muslim, Jesus is just a prophet. Diba? Propeta lang siya. Ngayon, kung ang propeta darating ngayon sa Jerusalem, dalawang bagay lang pwedeng mangyari. Number 1, they believe him na he's a prophet. Then kung maniniwala silang propeta siya, I don't believe na ilalagay siya, ipapako siya sa krus. Number 2, kung hindi sila maniniwalang propeta siya, then pagkakamalan niya na just another crazy person claiming to be a prophet. So, yung dalawang tanong na yun, napaisip ako. Sabi ko, the only evidence I have, kaya kinrucify someone who look like Jesus or Jesus himself, kaya na-crucify is dahil anong pinumit niya? Anong ginawa niya? Blasphemy. Hindi po ba? He claimed to be the Son of God. Yun yung ebidensya naman nung nakita ko. He claimed to be the Son of God. He claimed the divine nature of God. Ngayon, sorry, wala. He claimed to be God. He claimed to be the Son of God and he claimed to have the nature of God. Ayun po, actually yun po, okay. Yun po, sige, muna ka doon. Okay. Second is yung eyewitnesses. 500 plus witnesses of the resurrected Jesus. Yun din po, may mga nakapangalan sa kanila, so kailangan ko pong i-disregard. And number 3, empty tomb, na hanggang ngayon empty pa rin. So, I expect na kung someone yun na in-appear sa atin, then either kailangan makita natin yung body. And number 4, early records. Yung po yung nakasulat na may mga record tayo na Jesus of Nazareth in Jerusalem and claimed to be the Son of God. And number 5 is the explosion of Christianity. If Jesus is a Muslim prophet, anong connection po nung na-crucify si Jesus? Then suddenly, the false religion of Christianity exploded. No, ang sinasabi ko po dito, hindi po yung tipong pumupunta ng city per city and inviting followers. We know alam natin ibig sabihin ng explosion. Yun po muna yung 5 ebidensya na kailangan mong reject. So ulitin ka lang po yung, okay, may claim din po na sa Muslim ng Bible is corrupted. So, be it as it may, assume na natin yung tatlo, early witness, early records, and empty tomb is corrupted. Now, yung dalawa po ang pinakamabigat sa akin. Number 1, why is someone, a prophet, said prophet is crucified in the cross? Let us reminded that when you are crucified in the cross, this is the hardest punishment that the Romans will give to you. Hindi ka po nila ilalagay sa krus nang walang dahilan at ilalagay po muna kayo sa trial before kayo mag-crucify. So, the prophet, kung prophet siya, ano ang ginawa niya para ma-crucify? Yung po yung tanong. Yun nga yung explosion, kung paano po nangyari na nag-explode ang Christianity after Muslim Jesus was crucified. And pass it to Sir. So wala kaming cross, we don't have cross examination. Wala na.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang lahat ng paburit pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng kilala. Bago po magsimula, I understand supposed to be debate ito supposed to be. At so far, pagkakalam ko na pag-usapan namin ay about the Quran. But now, currently, it's more on, number one, ang presentation is about the crucifixion and the so-called resurrections of Christ. So medyo tatalon tayo. Kaya nga sabi ko sa kanya, mas maganda nga sa isang topic para mas maintindihan natin, maintindihan din honest. Pero however, nandito pa kami for preaching and for now. But before that, gusto ko lang ipaalam sa inyo regarding sa Quran muna. Okay, bago ko sagutin yung sinasabi niyo. Number one, malinaw po sa Quran what is the purpose behind why was the Quran was revealed. I have with me the Quran. So, sinabi po ng Quran as a last testament of God for mankind. Ano po ang reason kung bakit ipinanao, pag sinabing ipinanao, ibinaba, which is galing sa itaas? Ang sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos na tunay, pakinggan po ninyo. Sa chapter 14, Surah Ibrahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. This is a book which we have revealed to you, O Muhammad. Ito ay aklat, sabi ng Diyos, na aming ipinahayag sa iyo, ibinaba sa iyo, upang hanguin mo ang tao from darkness into light. Mahango mo ang tao mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ano po yung kadilimang tinutukoy dito? Ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Sapagkat maliban sa Diyos na tunay, kapag iba ang sinamba mo, ikaw ay nasa dilim. At parati kong pinapaliwanag para sa mga Christian brethren natin, walang taong walang sinasamba. Baka may tutol kayo, mamaya tanong sa akin. Walang taong walang sinasamba. Ano ba yung pagsamba? Kung ano yung gustong-gusto mo, kung ano yung mahal na mahal mo, sukat na ikamatay mo, yun ang sinasamba. Kaya sinasabi ng Quran, tao, nakakulong ka sa pagsamba. No one, nobody can escape worship. And tanong, sino at ano ang sinasamba mo? Yan ang malinaw na pinapaliwanag ng Quran. At malinaw pong sinasabi ng Quran. The Quran, the name itself, was given by God Almighty. Ang sabi sa chapter 55 ng Quran and Karim, Surah Ar-Rahman, sabi mo dito, Ar-Rahman, Allama al-Quran, Khalaqa al-Insan, Allahumma al-Bayan. Ang sabi mo dito, the most gracious Allah, the most gracious God, the most gracious Allah, He has taught mankind the Quran. Sinong nagbigay ng Quran? Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. It was God Himself ang nagsabi, ang pangalan ng aklat na ito ay Quran. Hindi po binigay ng kung sino-sino. Hindi po inimbento ng tao. Because yung Diyos mismo ang nagsabi na siya ang nagbigay ng Quran. And another internal evidence, I'm using internal evidence, kung saan galing yung salitang Quran. Other scriptures, ang nagbigay ng pangalan tao. Pero according to the Quran, ang Quran mismo, ang pangalan niya, ang nagbigay ay walang iba kundi ang Diyos na lumalang sa ating lahat. At ang sabi pa niya, Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. Listen, the revelations of this book is from Allah, the Almighty,
the all-wise. Ang kapahayagan ng aklat na ito ay mula kay Allah, the Almighty, ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamahal. Now, may singit ko lang. Alam mo ninyo, anong libro yan? Meron po kaming, since nakatuloy po ang ating para, meron po kaming gagamiting external evidence regarding the Quran. And regarding Islam. Actually, nagtataka nga ako kung bakit may doubt pa sa regarding sa Islam. Well, na kung saan, the Catholic authorities, ito ang kanilang kapahayagan regarding the Quran. Papapayaran na, brother Nay. Dugahe. Ito po ang libro. Pwede bang pakibasa mo kung anong libro ito? Dictionary Dictionary of the Fundamental Theology. Fundamental Theology. Ano pong sinasabi ng Catholic Theology? Dito po sa page 532. Christian theological thought has been concerned with the Quranic revelations and the mission of Muhammad. After centuries of alternating periods of polemic, prejudice, and mutual disregard, the Second Vatican Council has given a clear signal to encourage objective and positive reflections about the Quranic revelation. Positive ng tingin nila sa Quran. Kaya, nag-declare ang simbahan Katoliko ayon dito sa Catholic Catechism. Alam mo ninyo, pag Katoliko ka, ang dapat mong paniwalaan na sa Catholic. Well, with all respect, the Catholic are not Bible-based. Kaya mali yung apostolic mong born again evangelicals. Ako may kaibigan akong Catholic eh. Nung nagdibate sila ng isang born again evangelicals, who are you to interpret the Bible? Before there was a Bible, there was a church. Totoo naman eh. Ang nagdala ng Biblia, Catholics. Ayaw ko na masyadong lalimang pa yan kasi it's not about the Bible ang topic natin. Pero, according to Catholic Church, the authority of Catholic Church, ang dapat paniwalaan, ang doctrine ng isang Catholic was based on here, Catholic Catechism. Anong sinasabi ng authority ng simbahan regarding Muslims? Ito po sa paragraph 842. Ano na, pakibasa mo nga. Dahan-dahan, nakasama mo. 842. 41, paragraph 841, page 244, Catechism of the Catholic Church. Mabibili po ito sa National Bookstore. Anong sinasabi ng Roman Catholic? Authority of the Roman Catholic Church regarding Muslims. The church relationship with the Muslim. The plan of salvation also includes to those who acknowledge the Creator. Ulitin mo, the plan of salvation also includes to those who acknowledge the Creator. tuloy. In the first place among who are the Muslim. In the first place among unang higit sa lahat are The Muslim. the Muslims. Tuloy. These profess to hold the faith of Abraham, and together with us, And together, the Muslim, together with us Christian, they adore one merciful God, mankind just on the last day. they adore the one merciful God, the God of Abraham. They themselves, the Muslim, they have also the promise of salvation. Eh, maliligtas din pala tayo eh. Thank you very much, Father. Maliligtas din pala ang Muslim eh. Yun nyo sa website. Galit na galit ang protestante dyan. Evangelicals. Hoy! Mga Catholic, bakit ito sinabi? That the Muslim will also be saved. Kaya, hindi nyo pa napansin, between Muslims and Catholics, wala nang debate. Puro dialogue na lang. Puro about unity. I myself, napagkakamalan na ako, Catholic defender. Kasi hindi ako naghahamon ng debate sa Catholic. May matitigas ng ulo, naghahamon, Catholic defender. Pero not from the Bishop Conference, hindi yung mga clergy. Hindi kasi nila alam yan eh. Wala nang debate. Ako naghahamon sa ibang sekta ng Christianity. But never sa Catholic. Siguro hindi pa pamilyar si brother. No? Regarding this matter. Supposed to be, narinig mo na yan. The positive approach ng Roman Catholic regarding the Quran.
And they themselves conclude that the promise of salvation are also for us, Muslims. Ano pa ang itatayo mo rito ngayon, brother? Di ba? Ano pa itatayo mo ngayon, brother Glenn? Unless, with all respect sa kanya, unless kasi meron na siyang other opinions regarding the church doctrine. Nag-usap po kami kahapon eh. Hindi siya kakaiba sa ibang mga nakausap namin. With all respect sa kanya, he defines Trinity yesterday or the other day completely different from the official church doctrine. I'm sorry, brother, tinits lang kita kung how deep na alam mo ang iyong theology. I respect your answer, but unfortunately, hindi po yung theology ng Catholic regarding the Trinity. And when it comes to Trinity, it was introduced by the church father, Tertullian. And according to Catholics, sa Catechism, para ikaw ay maging Catholics, you should believe in the Trinity. Yan pala ang kailangan. Yun ang unang fundamentals. That you should believe in Trinity. And what is Trinity? A belief that God is composed of 3 persons. And unfortunately, my friend, wala po yan sa teachings of Jesus Christ as far as I know sa pag-aaral. Now, doon siya tumakbo ngayon regarding sa crucifixions of Christ. I don't know kung ano yung doubt niya doon. Saan na ba yung notes ko? No? One of his, okay, ang sabi niya, siguro, ang kanyang premise, hindi totoo ang Islam sapagkat paanong hindi napako si Kristo? Iba ang napako. So yun ang unang pulot na pagbigyan natin. Gagamit muna ako ng internal evidence. Pakibasa mo nga, Brother Knight, chapter 4, 157 ng Quran, according to Hilary Khan, in English. Okay. Para mas maintindihan na natin na audience. About to say, wama kataluhu wama sadako. Okay. And because of their saying, we killed the Messiah, Isa, the son of Maryam, the messenger of Allah, but they killed him not, nor crucified him. But it appears so them resemblance of Isa was put over another man, and those who differ therein are full doubts. There are no knowledge, they following nothing but conjecture, for surely they killed him, Isa, son of Maryam. So hindi pala naman, they didn't kill him, nor crucify him. Hindi siya napatay at hindi siya napako ng mga Hudyo. Bakit? Kasi hindi pinahintulot ng Diyos yun eh. I will use external evidence. I am going to use now the Bible. But remember, hindi po natin topic ang crucifixion. Ayoko magpahaba. May debate po ako regarding crucifixion, 2 oras. Regarding that matter. Kaya lang, ayoko naman i-present ko yun ng buong-buo sa kanya. Kasi iniingatan ko sarili ko na makikipag-debate ko sa kanya. Sayang na, hindi po pwede yung cross-examination. Okay. Ano ang isa sa mga external evidence natin? Pakibasa mo nga yung Deuteronomy chapter 18, verse 19. 18:19 ng Deuteronomio, ganito po ang ating mababasa. At mangyayari ng sino mang hindi nakikinig sa aking mga salita, na kanyang sasalitay sa aking pangalan ay siyang aking sisiyakin diyaw sa kanya. Tuloy. Sa 20, ngunit ang propeta na magsalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan, na hindi ko inutos sa kanyang salitain o magsalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ay papatayin na ang propetang yaon. Yan ang prophecy sa Bible. Yan ang gustong patunayan ng mga Hudyo. Itong si Jesus peke. Bakit? Kasi may hulay. Ang sino mang nagsasabing siya'y propeta na galing sa Diyos-Diyusan, mapapatay. Basahin mo. Ano pa? Kasi yung mga taong napapako sa krus, anong klaseng tao yun, kapatid? Deuteronomio Kapitulo 21, ang talatay
22 hanggang 23, ganito po ang ating mababasa.